disabled na rin lang itong ating choke. So what's the use na meron pa tong lever na to? Tara, alisin na lang natin. So ito na nga, since disabled na ating choke nitong ating YTX, ganito lang gawin natin, tanggalin na rin lang natin to. So paano nga ba tatanggalin yan? Itong ating choke lever. So para tanggalin, meron lang screw dito sa ilalim. So ito gagamitin natin. Ang gagamitin natin is Phillips screwdriver o yung pa-cross. So ayan, ito lang, aalisin lang tong screw na to. Ayan. So pagkatanggal ng screw, makikita nyo yung laman nya. Ito, mayroon siyang stopper na parang, ayan, parang mukhang sprocket. Tapos meron pa siya yung padulasan dito sa ilalim. Ayun, na parang washer. So, eto siya. Yung parang washer na kulay bronze. Yun, and then pagkatanggal natin nun, susunod naman, para matanggal ito, yung upper part nitong lever, merong dalawang maliliit na screw dito rin sa ilalim. Ayan, tatanggalin lang yung dalawang yan. Isa. Ayan. And then saan yung pangalawa? Then dalawa. So ayan pa yung isa. Tapos ito na yung upper part ng ating choke lever. So ganyan na itsura niyan. Ayan, so it's up to you kung gusto nyo ibalik itong screw dito na maliliit. Pero ako I decided na hindi na, since parang para sa akin out-colored siya dahil kulay silver. At tapos black itong ating handle switch. So ganun lang. Ayan, so di ba mas malinis tingnan. Ayan, no? So di ba napakasimple ng itsura. But then hindi ibig sabihin yan na since tinanggal na natin yung ating lever nitong lever ng ating choke, hindi ibig sabihin nun na hindi na natin magagamit yung choke. Actually, may mga videos ako regarding sa pag-disable ng choke, and then kung paano ginawa ko dun sa cable. And then, lalo na nga yung ginawa ko kasi hindi it doesn't mean na dahil tinanggal mo na yung or dinisable mo na ang choke mo, ibig sabihin hindi mo na magagamit ang choke. Kailangan pa rin kasi yung choke every time na lalo na pagka taglamig or pagka matagal mong hindi nagamit yung motor mo, may at a certain point kakailanganin din yung choke So tara, tuturo ko na rin sa inyo yung paano ginawa ko doon sa choke na yan, para hindi na kailangan bumili pa ng plunger. Kasi ang nauuso ngayon, lalo na sa ating group, sa atin sa YTX, bumibili sila ng plunger o yung choke plunger kung tawagin. So sa akin hindi na ako gumastos nun. Or pwede naman kung gusto nyo,
Kaya lang itong ituturo kong tip sa inyo is yung kung paano makatipid at saka at the same time DIY na rin, life hacks kumbaga. So ito, unang-una tanggalin muna natin yung side cover. So yan ang tatanggalin natin. Doon sa mga previous videos ko, pinakita ko na rin kung paano pagtanggal nitong side cover ng ating YTX. Yung iba pwede naman nang hindi nila tanggalin, kaya lang sa akin kasi need kong tanggalin dahil para ma-demonstrate ko na maigi. A few moments later. So ayan, natanggal ko na yung side cover. But then hindi nakikita na yung carburetor, pero sa pagde-demo ko kung paano ginawa doon sa sa choke lever, sa choke plunger, o yung actually ginawa ko parang choke plunger pero yung choke cable pa rin ang gamit ko. So hindi masyadong makita eh. So I guess kailangan ko ring tanggalin tong fairings ng ng tangke, o itong tank side cover, tank cover. So meron din akong video yan kung paano tanggalin, which is bago mo matanggal to, kailangan mo munang tanggalin yung upuan, itong ating seat. So itong upuan ng YTX yan, bot, meron din akong meron din akong video niyan, kung paano tinanggal tong upuan, and then kung paano natanggal tong side cover. So eto, umpisahan na rin nating tanggalin. So I guess hindi ko na kailangang i-video ulit dito para hindi kayo masyadong maboard sa panonood nitong aking video. So for a moment, tanggalin muna natin. A little longer than a few minutes later. So ayan na, natanggal na natin yung ating upuan at saka tong tank cover. So ito na, naka-expose na ng gusto itong ating carburetor. So yan, makikita nyo, ito siya, ayan na, kitang-kita na tong pinaka-choke, o yung kung saan nakalagay yung choke plunger sana dito. Itong loob kasi nito, meron siyang piston na siyang naglalaro. Yun yung nagka-close open pagka pinipihit doon sa choke lever. So ayun, ang ginawa ko, kung makikita nyo to, meron pa rin natira na konti. Ayan, yung konting yan sa sa cable nya. So unang-una, pinutol ko muna yung buong cable. Pinutol ko na to make sense na may matitira na itong pang inner part, and then sa outer part nya ganito lang kalaki yung iniwan ko. So ayan, napakaliit lang nung iniwan ko. But then yung dito sa dito sa inner part, inner cable nya, medyo mahaba kasi ginawan ko siya ng holder. Ito na yung holder nya. So paano ba ginawa ko doon? Una, yung 'di ba yung buo yung cable. So nung pinutol ko para lumusot yung nipple, so naging ganito na siya. Ganyan na yung dulo. Wala na yung nipple dito. So doon, kapag natanggal na yung parteng nipple, naputol mo na, pwede mo munang hugutin itong cable. So hugutin mo muna entiramente itong cable, and then para maputol mo itong part na to. So ito lang yung ititira mo eh. So
So, puputulin mo na siya and then tatanggalin mo na lahat. So, magiging hubad na tong inner part nitong cable natin. So, ayan na siya. And then, since mahaba yan, ang ginawa ko, rinolyo-rolyo ko na lang. Ayan, paikot. Ni-roll up ko. And then, hanggang sa, ito na yung matira. Ganyan na naging itsura niya nung matapos. So, ayan na. Ayan. No need na natanggalin dito kasi based sa experience ko, pagka tinanggal mo to, kung hindi ka sanay, mahirap ibalik eh. Dahil natatanggal yung pinaka-nipple sa loob dun sa may sa may piston niya. So mas maganda pa rin na kung kakayanin mong wag nang tanggalin dun, dito na lang. Total, maluwag naman na to eh. So kaya nga dinemo ko pati na kailangan mo nang tanggalin itong side cover, itong upuan at saka itong itong ating tank cover para mismo maluwag yung gagalawan natin dito. So ito na nga siya. Ayan. So pag nagawa mo ng ganito, yun na yun. Ayan oh. Kasi kung gusto mong from time to time nakakailanganin mo talaga na mag-choke, ayan, mahahatak mo pa siya. Ayan ha. Oh. Ayan oh. Ayan. Oh, di ba? Ang ganda ng hawakan eh, oh. Hinihila mo lang na gano'n, no? And then to prove na nagfa-function pa rin siya, ito paanda rin natin, ha. Ayan, umandar siya, di ba? And then once na hinatak natin tong pagka hinatak natin tong choke, mamamatay yan. Ayan, ay tataas yung kakasana. Decider. Ayan, no? Tataas ang idle. Pagka yung pinaandar mo at namamatay-matay ang makina, hahatakin mo lang to. Ayan na. So good na siya. So yung gamit ng ating choke, okay pa rin. Still na masaserve niya yung purpose niya, being choke ng ng ating karburador. So ayun, teka, patayin ko muna ha. So, yun na nga. Ganun lang kasimple. Diba? And then, gaya ko, itong ginawa ko, linagyan ko lang ng kung ano-ano na pwedeng pantakip dito kung medyo alanganin kayo na baka pasukin ng tubig ka, But then, hindi naman basta-basta papasukin ng tubig yan. Not unless na talagang pagka naglilinis ka, nagka-car wash ka, tinututok mo ng gusto dyan yung pressurized na tubig. Pero kung yung ordinary na linis-linis lang sa ibabaw lang, wala namang problema. Kaya kung kaya naman ng walang hindi niyo na kailangan i-pressurize dito sa part na to, wag na. Punas-punas lang. Actually, kung basang-basahan, punas mo lang dyan, okay na yan. So, ayun na nga. Sana pinanood nyo tong video ko na to hanggang sa huli. At sana nakapag-share na naman dito ako ng ikagaganda ng ating motor o yung para sa ating maintenance. At the same time, yung mga namumblema regarding sa pagka dinisable yung choke, sasabihin nila, paano yun? Hindi na natin magagamit yung choke. Hindi pa rin, gaya nga yan, ayan. So, ito na yung remedyo nun para kahit pa paano, hindi nyo na kailangan gumastos para bumili pa ng plunger o baka mamaya. Since kadalasan kasi sa online pa tayo bibili ng ganyan, baka mamaya mali yung mabili. So, ito yung pinaka-remedyo dyan para simple lang, tapos wala nang gastos, diba? Ayan, ganun lang. So, maraming salamat ulit at sana yun nga, kapulutan nyo ulit ng tips itong aking video. And then ingat-ingat, RS sa lahat. Chill ride lang tayo. Maraming salamat.